Ayan, sa mga tropa natin dyan, magandang gabi o magandang umaga o magandang tanghali. Depende kung anong oras mo to pinapanood. By the way, ako nga pala si Mans. Ayan, so ngayon, ang gagawin natin dito kay James ay i-adjust natin yung kanyang ilaw. So kailangan natin ng tools na gagamitin. So ito, screw na medyo mahaba-haba. Ayan ang kakailangatin natin dahil susundot-sundutin natin yan. Alright. Ayan, so ito, mukhang pwede na to. Ayan, kasi medyo mahaba-haba na rin ito. Ayan. Okay na yan. Ngayon, ang gagawin natin, buksan muna natin yung susi. Siyempre, para makita natin kung paano tayo mag-a-adjust ng ilaw dito sa ating sniper kay Gemcy. Ayan, buksan muna natin yan. Ayan. Ayan, pag nabuksan na, antayin na natin mawala yung engine check. And then, kapag nawala na, pwede na natin start yung ating motor. Ayan, so ayan na, gumagana na siya. Ngayon, ipapakita naman natin kung saan yung susundin niya. Dito muna tayo sa taas, sa low beam niya. Ayan, kung makikita mo yung dulo na yan, parang may mga ngipin-ngipin dyan. Ayan mismo yung susuksukin natin ng screwdriver. Kailangan yung medyo mahaba-haba para aabot hanggang doon sa dulo. Ayan. Yan, kapag nalagay mo na yung Phillips screw natin dyan, kapag inikot mo siya, mapapansin mo yan gumagalaw. Pag pababa, bababa din yung, pag paluwag, bababa din yung ilaw. No? Pag pahigpit naman, pakanan, ayan, tataas yung ilaw natin. Yan. Nakadepende sa iyo yan kung ano yung setup, kung paano yung gusto mo, kung gusto mo ba medyo mas malapit yung ilaw o medyo mas malayo. So, nasa diskarte mo yan para ikaw ang mag-a-adjust ng ilaw mo kung saan ka kontento. Ayan, so ngayon na-adjust na natin yung low beam natin. Ayan, yung pinatay ko na rin yung ilaw sa tapat ng bahay namin para makita natin kung gaano kaliwanag yung ilaw niya. Ayan yung kinalabasan nung pag-adjust natin. Ngayon ang gagawin natin, subukan natin siya ulit i-adjust. Tapos tututok ko yung camera natin dito sa liwanag para makita natin kung gumagalaw siya. Ayan, so ulitin lang natin ulit yung proseso na ginawa ko kagaya kanina. Ayan, so ikot-ikot lang natin. Tignan natin kung gumagalaw na siya. Ayan, so ang gusto ko mangyari, medyo ilalayo ko tong low beam. So para malaman natin kung lumayo, buksan muna natin tong ating high beam. So kung mapapansin, nung binuksan ko yung high beam, meron siyang space dyan sa gitna na kulay itim. Ayan. So ang gagawin natin itong high beam, itataas natin para dumikit siya doon sa high beam para medyo mas malayo-layo yung liwanag ng ating low beam. So uulitin lang natin ulit yon. Pero para mangyari yon, bubuksan natin yung high beam habang ina-adjust natin tong low beam. Ayan, so binuksan ko ulit yung high beam. Nakikita nyo yung sa gitna na may kulay itim pa, may dilim pa. So ang gagawin natin, i-adjust lang ulit natin dito para makita natin na tataas yung liwanag. Depende sa pag-adjust. Ayan, so habang iniikot ko, pagmasdan natin maigi mga tropa, ayan, tumataas yung low beam mo. Ina-adjust ko na siya pataas. Ayan, kung mapapansin mo, lumiliit na yung espasyo ng kadiliman at nananaig na ang liwanag. Alright, ayan, sa mga tropa natin dyan, ganyan lang naman mag-adjust. Ayan, mukhang okay na siguro sa akin to. Yan, yung ganyan. Medyo malawak-lawak na yung liwanag na nasasakaw pa yan. So, tuluyan nang nawala yung konting dilim dyan sa gitna ng high beam. Ayan, so ngayon, goods na yan. Yung aso pa, charming pa dyan. Ayan, okay na yan para sa akin. Ayan, so okay na yung pag-adjust ko sa low beam. Ngayon, titignan natin siya ng malayuan. Ayan, ito na yung niya. Medyo malawak-lawak na, napakalayo na ng liwanag ng low beam natin. Ayan, yung pusa, nakakatakot, umiilaw yung mata. Alright, mukhang mas malakas yung liwanag ng mata ng pusa kaysa dito sa ating sniper. Para sa akin mga tropa, okay na yung adjust ko ng low beam. No? Ngayon, sa inyo, depende kung ano yung trip nyo. Ngayon, next natin itong high beam dito sa baba. Ayan, ito, sa high beam medyo may konting kahirapan kasi magkahiwala yung adjustan yan, yung left at sa right. So, kailangan papantayin mo yan. So, para mapantay mo, itatapat mo sa pader yung sniper natin para makikita natin yung liwanag niya, yung solid na liwanag kung paano natin siya ina-adjust. Ayan, yun tinuturo natin ng screw. Ayan mismo yung adjustan. Saka ito, ayan. Yung iba gumagamit sila ng 10mm na tools, ginagamit nila dyan. Pero sa akin, pwede mo din naman
pihit-pihitin dyan ng screw. Bakit kukuha pa tayo ng ibang tools? No? Kasi yung pag gumamit ka ng ibang tools, babaklasin mo pa yung flarings. Ito, sundutin mo lang kasi magaling tayo manundot. Alright. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan yung mismo, yung parang may pitsa, yung may ipin-ipin. Ayan, hinahanap ko, nalilito pa ako. Ayan, so ayan yun. Wala namang pinagkaiba doon sa low beam natin kanina. So parehas lang naman sila ng itsura. No, ayan yun, iikot-ikot lang natin yan. Ganon din naman yung itsura niya sa kabila. Ayan. So, ang gagawin natin, ililipat muna natin yung motor natin, itong sniper. Tatapat natin sa pader para makita natin kung paano natin i-adjust yung high beam niya. Sa akin, okay na yung high beam, pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano natin siya i-adjust. Ito yung sa kabila. Ayan. So, parehas lang naman sila ng design. Para hindi tayo malito. Yan lang lagi natin tatandaan. Mga tropa bits natin dyan. Ayan, ngayon inusog ko yung camera dito sa likod. So, yan yun yung nasa kaliwa. So, kung mapapansin mo dyan yung suksukan ng screw, meron pang isa yan. Ayan, yung ginagamitan nila ng 10mm. So, di ba? Mahihirapan pa sila doon. Ito, pwede mo naman sungkitin. So, ganun din dito sa kabila. Ganun din. So, doon tayo sa mas madali. Siyempre, sa hindi tayo mahihirapan. Ayan, so ito na yung ating munting pader na pagtatapatan ng ating sniper. Ayan, so naitapat na natin si Jimsy dito sa pader namin, no? Naka-tiles pa yan. Ayan, kanina nung tinapat ko siya dyan, muntikan ko pang mabitawan, muntikan pa siya matumba. Kasi nung tatapakan ko sana yung side stand niya, natapakan ko itong cambio. Ang bigat pa naman ng sniper, grabe, kinabahan talaga ako, akala ko matutumba. Buti na kahit paano medyo may natirang lakas sa atin at nabuhat natin siya na alalayan at hindi siya natuluyang natumba, kundi nagkataon gas, iyak. Ayan, so buksan muna natin yung ating funnel gauge at syempre o-open natin yung engine. Ayan, para ma-adjust natin yung ating high beam. Ayan, pagbukas natin, ayan, makikita mo yung napaka-solid na liwanag. So mas mataas itong nasa low beam, pero normal lang yan kasi nga na masyado tayong malapit, no? Kasi itong nasa baba, napaka-solid yan, pang malayuan yan. Ayan yung high beam natin. Mukha lang mas nasa taas yung high beam. Ay, yung low beam, no? Ngayon, ang gagawin natin, okay naman sa akin yung pag-adjust natin dito sa ating high beam, pero ipapakita ko pa rin, ikut-ikutin pa rin natin yan, mga tropa, para makita nyo kung paano umaangat o paano natin papantayin yung ating high beam. And so habang iniikot-ikot ko na itong nasa left side ko, mapapansin nyo umaangat siya. Hindi na sila magiging pantay nung nasa kabila. Ayan, kung mapapansin nyo, tumataas siya ng kaunti. Ngayon ang gagawin ko dito naman sa kabila. Ayan, iikot-ikutin din natin yan, ipapantay natin yan. Tinaas ko ng konti yung high beam. Ayan, so ikot-ikot lang ulit. Medyo marami-raming ikot lang yan. Medyo mababa itong nasa kanan, so itataas natin siya. Ayan, marami-raming ikot, mabagal lang siyang tumaas. So kailangan pantay, no? Kasi kapag hindi pantay, parang ang pangit niya tignan. Sa bagay, kapag malayuan naman, hindi naman masyado pansinin, pero mas maganda pa rin yung pantay, di ba? Ayan, so ikot-ikot lang. So ito yung yung parang dilaw dyan sa baba. Ayan yung basihan ko para pantay na siya. Ayan, mukhang okay naman na siguro to. Ang hirap magpantay. Lalo na pag tinignan mo dyan, minsan nakala mo pantay na. Pero hindi pa pala. Pinaasa ka lang. Ayan, sa mga tropa natin dyan, ito na yung kinalabasan ng pag-adjust natin ng high beam. Tinaas lang natin siya ng kaunti. Ayan, ngayon ang gagawin natin, testing naman natin siya. Habang tinetesting natin siya, ay gagala-gala natin siya. So ito yung niya, high. Di ba, napakalayo na ng inaabot ng kanyang high beam. At yung low beam ko rin kasi syempre tinaasan ko siya. So okay na yan. So habang nag-ikot ako, napansin ko na sa 499 ni Odo ko. At ngayon nung malapit na ako sa bahay, sumakto na nasa 500 na siya. Natapos natin yung break-in period ng galing kasa, no? Na kailangan pag 500 change oil na. Ayan, so gagawan din natin ng video yung pag-change oil para sa mga tropa bits natin na wala pang idea.
Ayan, so binuksan ko muna yung ilaw para makita natin yung sniper 155 natin na nakaparada na. So hanggang dito na lang muna tayo mga Tropa Pits. So maraming salamat sa mga tropa natin yan. Kung nagustuhan mo, paki-like, follow, and subscribe sa ating channel sa mga Tropa Pits natin yan. So maraming salamat.